is still a must kapag nagbe-visit ng hospital. It's going to be a tiring day for Ijun. Madaming gagawin. Okay. Oh, open it. Halimi. Open it. This is Pinay Mom in South Korea. We are on our way to Asan Hospital for Ijun's annual checkup. Sa mga hindi nakakaalam, si Ijun po ay hard of hearing and he had his cochlear implant 10 years ago. So, matagal nang merong hearing device si Ijun na ginagamit for him to be able to hear. Isa sa mga pinaglalaanan namin ng budget ang annual checkup ni Ijun kasi medyo mahal din. And syempre, yung hearing devices niya, kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo yung ginagamit niya. Kailangan din naming i-maintain yun para maayos yung ginagamit niyang devices. Lalong-lalo na pumapasok siya sa school. Importante na clear yung na-absorb niyang sound. So, samahan nyo kami ngayong araw na to. Marami tayong gagawin actually. Kaya... ilang kalo. Mask is still a must kapag nagbe-visit ng hospital. It's going to be a tiring day for Ijun. Madaming gagawin. Okay, dito sa ospital, kompleto na lahat. May multi-plaza, restaurants, cafes, and banks. So, pwede ka lang, mamasyal dito. So, kailangan mag-register bago makapasok sa ospital. Hindi basta makakapasok kapag walang confirmation na dumating kasi merong QR code silang pinapadala via SMS. Sobrang strict dito. Malaking hospital kasi. Si Alex yung unang nakapasok. So, siya yung kasama ni Ijun ngayon. Kasi, person with disability ang pasyente. Allowed na 2 to 4 persons ang guardians. Pero kailangan palang i-pre-register. Akala namin yung online registration na pinadala sa amin, yun na yun. Hindi pa pala. Sobrang strict sila dito. Kasi iniiwasan nila na masyadong maging crowded ang ospital. Anyway, naghihintay ako ngayon. Magsha-shopping na lang ako. Pero hindi kasi ako nakaschedule ng shopping. Hindi ko lang alam saan ako maghihintay. Sige, mag-ikot-ikot na lang muna tayo sa ospital habang naghihintay ako kay Alex. At buta na lang may plaza dito. Hindi maiinip yung naghihintay. Itong puffer vest ko, dito ko sa Giordano binili. Magkano to? Hindi pa ba nakasale? Okay, 69,800. Naka-season off sale na lahat ng mga items dito sa Korea. Kasi pa-spring na. Yung ospital ginawang shopping mall. Ano ba yan? Sana makapasok na ako. Bibili ako ng socks from Giordano. 4 pairs, 9,900 na lang. Ganda. Ang cute nito. Itong dark brown. Nakalagay, we are keeping it classy. Matawag si Alex. Oy na pa. Oh, at least may nabili ako from here.
Nakapasok din sa wakas. Alam niyo ba, maganda tong ospital na to and K-drama film location din. Sobrang laki and lawak ng ospital. Ang ganda pa ng rooftop. 널, 새, 꽃. Okay, done ang check-up ni Ijun. Yung check-up niya today, binayaran na namin last year. Thank you, Lord. Malaki yung improvement ni Ijun sa lahat ng test na ginawa sa kanya. Kakain na kami ng lunch. Sobrang gutom na and nakakapagod kasi ang daming tests na ginawa kay Ijun. We're supposed to eat out, kaya lang si Ina tumawag. Nagluluto daw siya ng kimchi fried rice. So, sa bahay na kami kakain. Diyan lang kayo to netizens. I-check natin ang luto ni Ina. You did great today, Ate! Ito yung kimchi bokkeumbap ni Ina. After namin kumain, pupunta kami sa tailor shop. Tailor shop ba? Hindi, sa uniform shop. Para magpasukat ng uniform ni Ijun. Si Alex and Ijun sabay nang kakain. Gutom na talaga ako. Sasakit na ulo ko. Masarap yung luto ni Ina. Pag ganitong gutom, wala nang setup ng table. Kanya-kanya na muna. Ay. Nag-fry ng tokalbi si Alex. Okay. May natirang spam kanina almusal. Okay, kain na. Pag gutom, ganyan na. Hindi pa ako nakakapaglinis. Kasi maaga kaming umalis kanina. Pero malinis naman ang bahay. Tutupi lang ako ng mga sinampay. Ay, nag-snow It's snowing. Nag-snow konti-konti. Kita nyo ba? Busy ang aming schedule today. Lagay natin to sa plastic. Okay na. Malinis na ang kusina. Magba-vacuum na ako bago kami magpunta sa uniform shop. 교복 이거 찍지 마. 나 땀에. 찍어야 돼. 찍어야 돼. 알았어. 찍어. 고마워. ayaw na naman magpa-shoot. Gusto kong... May schedule ang pagpapasukat ng uniform para hindi crowded yung lugar. Schedule ni Asian is 3 PM. Okay, size pencil. Teary-eyed na naman ako. Teary-eyed.
Big boy na talaga. Oh. Ang school uniform ay provided ng government for free. Pero we paid 179,200 kasi nag-order kami ng another set for Ijun. Alam nyo na, boy and playful pa rin. So, hindi siya pwedeng mag-ulit ng uniform niya. Para hindi ako mahirapang maglaba ng maglaba, sabi ni Alex, 2 sets na lang. Kaya may extra kaming binayaran. Biglang dilim ang paligid, nag-snow. Papunta kami ngayon sa ospital para ipaschedule si Ijun ng circumcision. Finally! Magiging lalaki na ang aking anak. Magiging ganap na man na si Ijun. In-advise kasi ng doctor last year na after elementary graduation na lang gawin yung circumcision para mas mataas yung tolerance ni Ijun sa pain. Si Ijun kinakabahan, biglang nag-CR. Aniya, you can... Ay, biglang nauhaw. Kinakabahan. He's asking me bakit daw kailangan niyang gawin. Kasi mga friends niya, hindi naman nagpa-circumcise. Sabi ko, importante yun sa lalaki. Para maganda yung itsura ng ano mo, tsaka malinis. Sabi ko, Pinay kasi yung nanay mo, kaya kailangan mong gawin. Buti na intindihan niya naman and pumayag siya na gawin yung surgery. Si Alex ang sumama sa kanya sa loob ng room ng doctor. Kasi mas komportable siya na si daddy niya yung kasama niya. Ay, maraming salamat ngayong araw na to, Lord. Natapos ang mga kailangan naming gawin. Okay, magli-leave daw si Alex. Nandito kami ngayon sa Samsung Service Center para ipa-check yung cellphone ni Ijun. Nabasag yung camera. Uuwi na kami. We decided na hindi na ipagawa yung cellphone ni Ijun kasi we're going to pay 399,000 won. Para ayusan lahat ng sira. Pagtsagaan niya na lang gamitan yung phone niyang sira habang hindi pa dumarating yung order namin na bagong phone. Speaking of phone, today na namin ibibigay yung iPhone 16 Pro ni Ina pag-uwi. Uwi na tayo to, netizens. Nakakapagod tong araw na to pero at least natapos namin lahat ng kailangang tapusin and masaya ako na kasama si Alex sa mga errands today. Hindi ako mag-isa. See you at home to netizens. I-check natin ang magiging reaction ni Ina sa bago niyang cellphone. Sana all. Diyan lang kayo. Okay, open it, Alimi. 메시지 있어. 진짜요? Open it.
Ay, kaya pamanumol na story time. Okay, enjoy your new phone. Show them your new phone. Show. Oh. Naiyak sa bagong cellphone. Dream phone niya yan, magka-iPhone. Ngayon lang namin siya binigyan ng iPhone kasi 3rd year na siya sa middle school. Okay na. Okay. Masaya naman si Ina sa bago niyang cellphone. Nakita niyo naman ang reaction niya. Si Izun pagod siya today. So, nandun na sa room niya. Thank you so much, Ina Apa, for accompanying me and Izun today. Thank you. Nonchalant, pareho sila mag-ama. So, thank you so much to netizens sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Nakakapagod pero at least madami kaming nagawa together. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Pagod. I'm so tired. I'm so tired. Bye everyone. Heart heart. Bye!